So, paano ba magbuo nito? Kung halimbawa mabunot nyo, natanggal yung mga ganyan, no? So, ang pinakauna nyong gawin mga idol yan. So, bago nyo siya ilagay, ito may circlip washer kasi siya dyan eh. Kumbaga, ito yung nagsisilbing stopper para hindi siya aangat pataas. Ngayon, unahin natin tong ano nito, input shaft niya. So, bago nyo ilagay yung gear, meron siyang washer na ganito yan. Lagay natin dito. Tapos, isusunod natin to. Yan. So, ito naman, hindi ito magkakabaliktad kasi pag nilagay nyo siya ng paganito, sablay yun. Dapat itong 6 na butas na tayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito yan papasok. Yan, sa tatlo na yan. So, ilagay natin siya pag ganito. Yan. Tapos, isunod na natin tong maliit mga idol. Ito. Wala yan. Yan. Tapos, washer. Yan. Yan yung pinakabuo niya. Tapos, dito naman, ito naman eh, pag nabunot, wala na siyang ibang malaglag, no? Yan. So, pagka nabunot siya, unahin nyo lang ito ilagay. So, sa paglagay naman mga idol, ganito lang din. Yan, makikita nyo yan. Meron din yung 6 na butas. Yan. 2, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dapat dyan, ang paglagay niyan mga idol ay ganito. Yun, no? Yan. Lagay natin siya pa ganyan. Yan. Lagay natin siya. Tapos, ito naman, kasunod yung bushing. Yan, bushing. Pag ganito lang yung bushing niya. Tapos, ito, pataob. Yan. So, yan na yun. Pagkalagay niya. Ngayon, ang tapatan niyan, ganito lang. Okay. Tapos, ngayon mga idol, ay ilalagay natin siya dito mismo sa crankcase, no? Ayan, so ilalagay na natin yung transmission niya mga idol dito, pati shifting port, saka shift drum, no? Ayan, so bibigyan kayo ng idea para kahit papano, kayo na maglagay, hindi kayo magkamali at kung ano ba dapat talaga ang tamang paglagay nito mga to. Kasi maraming mabubungi pagka hindi maganda, no? Ayan, so lagay natin. So sa transmission naman mga idol, ayan, no? Meron yung mga washer, huwag yung kakalimutan, no? Ayan. May mga washer yan, baka makalimutan. Tandaan nyo mga idol, sa input shaft niya, ibig sabihin ang input shaft nandun pa sa loob ng makina, no. Ang nakalagay na washer diyan manipis, tapos yung sa output shaft naman niya, ito kasi nakalabas to sa engine sprocket kaya siya output shaft, no. Ang nakalagay naman na washer diyan ay makapal. Yan, medyo makapal yan. Baka magkabaliktad. So may problema din 'yon. Tapos sa paglagay ganito lang, oh. Yan, lagyan na natin. So iwasan niyo lang na wag malagdag yung washer. Salpak niyo lang siya pag ganito, oh. Yun, oh. Yung washer, wag niyong hayaan na hindi nakapasok sa butas. Yan. Yan paglagay niya. Tapos dito tayo sa paglagay ng shifting port niya mga idol, saka yung pin. Kasi itong dalawa mga idol yan. Itong dalawa na mahaba, ayan. Pares yan mahaba eh. Kumpara mo dito sa isa, maliit to eh. Yan, maliit. So sa dalawang mahaba mga idol yan, meron kayong mapapansin, mahaba dito sa kabila, kabila maiksi. Ganun din dito. So mahaba, ayan mahaba oh. Tapos maiksi dito. Ang paglagay talaga niyan mga idol, yung sa ilalim, ito yung sa taas. Tapos yung sa ibabaw naman, ito yung sa mataas sa ibabaw. Parang nangyari mga idol, nakagito siya. Saklob, no? Saklob. So ilagay natin siya. So ito naman, wala namang problema kahit alin ang mauna, basta harapan, huwag niyo siyang itataob. Ilagay natin siya dito sa ilalim. Yan, yun lang paglagay. So nakatihaya yun. Ngayon naman, ito naman pataob. Sa mga naka-rouser, 135, NS 150, NS 160, halos pares lang siya ng ano, posisyon kung paano maglagay nitong shifting port niyan. Tapos itong maliit naman mga idol yan, mapapansin nyo, meron siyang mahaba, di ba? Ito naman mga idol, baliktad. So dapat, kung ano yung mahaba, yun yung nakailalim. Pag ganito. Yan, lagay natin to. Yan, ganyan siya paglagay. Okay, so wag muna natin siya ipasok kasi sasalpak pa natin yung shift drum. So pagdating naman sa shift drum, ito, lagay natin siya pag ganito. So isuksok nyo lang siya. Yan. Tapos, sa paglagay ng shift drum mga idol, ay shifting po to shift drum, hahanapin nyo yung kung saan nyo nakatapat. Halimbawa, ito, kagaya nito, ayan, bunutin ko muna. Kagaya yan, ayan, dalawa na yan, oh. Yung dalawa na yan, yun yung dalawa na yan. Tapos yung katapat niya sa likod mga idol, ito yon. Ito yon, yung isa, ito rin yan. So sa paglagay, ganito lang, oh. Ba? Ngayon, itataas mo to para pumasok siya sa taas yan. Tapos ganun din dito sa kabila. Sa ilalim, ganun din. Itataas mo na siya para pumasok siya sa
sa guide, no? Yan. Tapos lagay natin itong pin. Yung pin naman dito sa 135 mga idol, kahit magkapalit naman itong dalawa nito kasi pares lang ng haba. Hindi siya kagaya ng mga NS1 mga NS150, NS160, tapos 180. May mga spring kasi yon, yung NS150 saka 160. May spring yun dito bago yung siya ilalagay, dalawa. So dito rin ganun din sa kabila, yan oh. Iaangat nyo rin siya konti para pumasok siya dito sa butas ng shift drum. Yan, tapos pasok nyo siya pa ganun. Yan, di ba? So, ganun lang, napaka-basic lang naman gawin. Tapos, siyempre, titesting nyo kung papasok lahat yung cambia. Okay? So, ito kasi, neutral yan, neutral. Ngayon, premiera natin. 1, 2, yan, pasok lahat yan. 3, yan, 4, yan, tapos neutral. Diba? Tapos balik natin. 1, 2, 3, 4, yan, neutral. So, ganun lang mga idol ang paglagay ng transmission seat, shifting fork saka pin, tapos shift drum para hindi tayo magkamali at maiwasan natin yung pagkadurog ng transmission gear. So napaka basic lang na tutorial mga idol, pero napakalaking tulong yan lalo na sa dun sa mga nag-uumpisa pa lang magkalas ng mga motor mga idol. Okay, so yun lang, maraming salamat at ingat tayo palagi mga idol.